Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy na makinig at magbasa ng salita ng Panginoon, and yung lagi po nating pinapaalala na the more we know about Jesus Christ is the more na tayo po ay nababago, tayo po ay lumalago, at the more na tayo po ay nagugutom, nauuhaw na makilala pa po ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay, and the more na nai-experience po natin yung presensya po niya. Amen? So the more na tayo po ay nasasatisfy, the more na nararanasan po natin yung pagmamahal, yung care po niya sa atin, and the more nararanasan po natin yung kapayapaan po sa ating buhay dahil sa ating Panginoong Hesukristo na siya nga po yung Diyos po natin at siya yung tagapagligtas po sa atin. So last days na pag-usapan naman po natin, ang plano ng Panginoon ay naka-based pa rin po sa Kanya. Pag-uusapan po natin ang Yahweh. So, sino ba si Yahweh? So, po ay pangalan ng Diyos na makapangyarihan. Sabi ng mga scholar, wala po talagang makakapag-express, makakapagbigkas ng Yahweh, ng pangalan ng Panginoon dahil sa sobrang hindi po natin kayang maipaliwanag, hindi po natin kayang mabigkas yung tamang Yahweh. But anyway, ang gusto ng Panginoon is makilala po natin siya na siya yung pinakamakapangyarihan, na talagang hindi po natin siya maarok, hindi po natin siya kayang maipaliwanag na siya yung pinakamakapangyarihan, powerful God dito sa mundong ito, na siya yung lumikha ng langit at lupa, the Alpha and Omega. Siya po ay nag-i-exist. Siya yung Diyos na tapat. He is faithful po sa atin na wala pong katulad, wala pong kapantay, at hindi po siya sinungaling. Hindi po natin kayang maipaliwanag yung sino siya. Amen? So, nireveal po niya yung sarili po niya doon sa Exodus 3:14-15. So, babasahin po natin yun mamaya. Bakit po niya nireveal ang kanyang sarili kay Moises? So, balikan po natin yung konting background nito is noong tinawag ng Panginoon si Abraham at manirahan po dito sa bansang Israel, ay he promised na dito po titira ang kanyang mga anak. Nanganak nga po si Abraham kay Sarah na si Isaac, at si Isaac naman kay Rebecca. Ipinanganak po nila si Jacob, at si Jacob naman ay napakarami po siyang anak. So isa nga po si Joseph. So nirahan po sila dito sa bansang Israel, pero yung kapatid ni Joseph, sila po ay napakabangis. Masama po silang mga kapatid. Masama po silang mga kapatid. Kinamamunghyaan po nila si Joseph. Kaya muntik po nilang patayin si Joseph, pero bininta na lang sa mga Ehipto. Kaya si Joseph napunta dito sa Ehipto. Yun po yung buhay ni Joseph. So nagkaroon po ng maraming history. Yung lumaki si Joseph, siya po ay namuno doon sa Ehipto. Siya po ay isang napakayaman, gobernador po doon, at siya po yung namamahala. So dumating naman po yung tagutom sa iba't ibang bansa, kahit dito sa bansang Israel. So basahin po natin yung Bible kasi background lang po ito, shortcut lang yung mga sinasabi ko. So dumating yung tagutom sa iba't ibang bansa, at isa na nga po dito yung Israel. Pero sa Ehipto is maimpok po sila dahil pinagyaman ng Panginoon ang Ehipto. Because of Joseph, sinasamahan ng Panginoon ang buhay ni Joseph. So dumating ang tagutom, kaya napunta yung lahi ni Jacob sa Ehipto, at doon na po sila nanirahan. So tumagal po sila doon, marami ng years ang nangyari hanggang sa napalitan din po yung mga faraon doon sa Ehipto, at nakalimutan na nila kung ano yung ginawa ni Joseph doon. Kaya nagiging alipin na po sila doon sa Ehipto. Pinaghihirapan po sila ng mga Ehipto. So sabi ng salita ng Panginoon, basahin po natin sa Exodus, na mabilis na dumami yung mga Hebrew at pinipigilan ito ng Farao. So sabi niya, kung manganganak yung mga Hebrew, itapon ninyo sa ilog ang mga lalaki, pero kung babae, hayaan po ninyo itong mabuhay. Sa lipin ni Levi, nagkaanak po siya ng isang lalaki, at ito nga po si Moises. So after 3 months is tinapon po niya ilog, pero kinuha po siya ng anak ng Farao. So nabuhay po siya at lumaki nga po siya. So nakita po niya kung ano yung nangyayari sa mga kapwa po niyang Hebrew. Sobrang pagkakaalipin po talaga po nila.
at nakita po niya na may nag-aaway na Ehipto at saka Hebrew. So, pinatay po niya yun at inilibing. Akala po niya na wala pong nakakita. So, after that is Hebrew to Hebrew naman yung nag-aaway. Kaya sinuway po niya. So, sabi ng isa, gagawin mo din ba yung ginawa mo noon? Napapatayin mo po ako. Sabi niya. So, akala nga po niya na wala pong nakakakita. So, sinabi po nila ito sa Pharaon. So, si Pharaon gusto po niyang ipapatay si Moises. Kaya po siya nakatakas doon sa Midian. So, nagpunta po siya doon at doon po siya nag-asawa. Dito nga po niya nakatagpo ang Panginoon. Dito po siya kinausap ng Panginoon. Sa Exodus 3 verse 9, sabi niya, narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginawa sa kanila ng mga Ehipto. Kaya't papupuntahin kita sa Pharaon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Amen? So dito po kinausap ng Panginoong si Moises na gusto po niya na ilabas yung mga bayan ng Israel papunta dito sa Israel. Pabalik po sila sa Israel. Amen? Kasi pinapahirapan po sila sobra sa Ehipto. So sabi ni Moises, sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa Pharaon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Sa 12, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. Amen? So sa 13, sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanila, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Ito na po yung pag-reveal ng Panginoon ni Yahweh kung sino siya. So sabi niya, sinabi ng Diyos, ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Amen? So dito ni-reveal ng Panginoon kung sino siya na I am who I am. Si ako nga, sabi ng Panginoon. So sinabi din po ni Jesus Christ doon sa John 8:58 na I am who I am. Amen? Kaya paniwalaan po talaga natin na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, that He existed simula pa noon. Wala po siyang katulad. He is the God who is a powerful God, an almighty God, a faithful God, a sovereign God. Amen? So dito pinapakilala ng Panginoon na I am who I am, na wala po akong simula. Ako ang Diyos na nagbigay, na nagsugo sa inyong mga ninuno, at ang tawag niyo sa akin ay I am who I am. Sabihin ninyo ito sa mga anak ninyo, generation to generation. Ako si Yahweh, I am who I am. So ang Panginoon ay wala pong hangganan. Wala po siyang sandigan. Siya po ay nag-i-exist, buhay na buhay. Amen? Kaya nga, pati yung salita po niya ay pwede po nating sandigan, yung salita po niya. Kaya nga, nararapat na talagang basahin po natin, aralin, ninanamnam po natin, minimeditate po natin yung salita po niya dahil buhay na buhay po yan. At yan po yung nagbibigay ng kalakasan po natin. Yan po yung salita na maaasahan po natin sa ating buhay. Kaya yung salita ng Yahweh, I am who I am, ay nag-i-exist po yan. Di po ba? Yung salita ng Panginoon ay Panginoon. Sabi niya sa John 1:1. Kaya maaasahan po yung salita ng Panginoon dahil wala po yan pinagsimulan at hindi po natin kayang maipaliwanag lahat kung ano talaga yung plano po niya sa mundong ito. Yung napakahalaga po sa kanya is paniwalaan at panampalatayahan po siya at maniwala po sa kanyang mga promises. Tayo po ay sumunod po sa kanya. Amen, na kahit yung pagbigkas po natin ay hindi po natin mabigkas yung Yahweh, yung tamang pagbigkas ng Yahweh dahil Diyos yun. Ganun ka-powerful yung pangalan ng Panginoon. Amen? Kahit yung mga Hebrew na kahit sa salita po nila ito, natatakot po sila na bigkasin yung tamang pagbigkas ng Yahweh dahil sobra po nilang pag-honor yung
pangalan ng Yahweh. So, ganun din po tayo. Kahit nasa biyaya po tayo, i-honor po natin yung sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Huwag tinatawag po tayo ng Panginoon para tayo din po ay kumilos. Kailangan po niya yung cooperation po natin. Nung tinawag niya si Moises, naki-cooperate si Moises, sino ka po ba? Ano bang sasabihin ko pag tinanong po nila kung sino ang nagsugo po sa akin? So tayo din, nagtatanong po tayo, sino ka po ba, Lord? Ano ba yung gusto mong gawin ko? Bakit hanggang ngayon nabubuhay pa ako? Ano ba yung design mo po sa akin? Ano ba yung dapat kong lakarin? Tanungin po natin ang Panginoon para hindi kung ano-ano yung nakikita po natin dito sa mundong ito. Amen? So si Yahweh ang pinakamakapangyarihan na lumikha ng langit at lupa. Ang pinakamakapangyarihan na nagsusugo kung sino yung gusto po niyang isugo. Amen? Ang pinakamapangyarihan na gagawin niya kung ano yung gugustuhin po niya. Amen? So si Yahweh, wala po yung pinagmulan. Hindi po natin maipaliwanag kung saan po siya nanggaling. Hindi po natin maipaliwanag kung ano po talaga yung exact na plano po niya sa atin. But yung plano po niya para sa atin ay napakaganda. Diba? Sabi nga po niya na, I have planned for you not to harm you but a good future. Amen? So makipag-cooperate po tayo kay Yahweh, kagaya ni Moises, na sino ka ba, Yahweh? Ano ba yung sasabihin ko kung nagtanong po sila kung sino ang nagsugo po sa akin? I am who I am, sabi ng Panginoon. Amen? So ang Panginoon, wala po yung pinagsimulahan. A sovereign God, He is a faithful God. Nag-i-exist po siya at dapat po nating paniwalaan. Amen? So ayan, I hope na natuto po tayo dito about kay Yahweh. Glory to God. Patuloy po tayong matuto, lumago sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Shalom, shalom. God bless.